Hoy, Rukawa! Your end is near! Sa mustang muli, kaibigan. Sa bidyong to, ililista naman natin ang 5 sa mga pinakamagaling sa bawat posisyon sa Slam Dunk. At gaya ng sa top 10 players topic natin, pwede nyo ring ilista ang sarili nyong top 5 sa comment section kung hindi kayo pabor sa mga napili. After all, magkakaiba naman talaga tayo ng opinion base sa mga nabasa at napanood natin. So paano? Simulan na nga natin. Simulan nga natin sa power forward position. Sa pang-5, si Muto ng Kainan. Hindi man siya ang pinakamagaling, starting power forward siya ng Kainan, kaya masasabing hindi siya basta-basta. Hindi rin gaya ng ibang player sa kapareho niyang posisyon. Magaling siyang magdala ng bola at mamasa. Okay, tayo naman! Huh? Sa ika-4, si Fukuda ng Rionan. Bagamat nabigong makapasok sa Inter-High ang team niya, isa siya sa pinakamagaling sa posisyon na to. Malakas sa opensa at mahirap pigilan. Medyo kunulang lang sa depensa. Sa ika-3, si Nobe ng Sano. Bilang starter ng tinatawag na number 1 team sa Japan, walang dudang isa siya sa mga pinakamagaling na power forward. Sa kasamaang palad, nautakan at tinalo siya ng isang rookie na magkaharap sila. Sa ika-2, si Kishimoto ng Toyotama. Habang kinukonsidera siyang ace player, kahati niya sa titulong yun ang isa sa mga kakampi niya. Bukod sa mayabang, tinalo rin siya ng nasabing baguhang player. Sa unang pwesto, si Sakuragi ng Shohoku. Habang totoo na isa lamang siyang baguhan, nahigitan niya pa ang inaasahan mula sa kanya. 6 na buwan pa lamang siyang naglalaro, pero isa na nga siya sa mga pinakamagaling na rebounder sa buong Japan. Bukod sa naghahalimaw na siya sa depensa, hindi na rin siya pwedeng iwan sa opensa. Thank you lahat sa inggit! Sunod, ang small forward. Sa ika-5, si Nobunaga ng Kainan. Bagamat maliit para sa kanyang nilalarong posisyon, isa siya sa mga pinakamagaling umescore sa ilalim ng basket. And yes, nagagawa niya yan dahil mataas siyang tumalon. Sa ika-4, si Rukawa ng Shohoku. Siguro marami sa mga fans niya ang gusto nang sugurin ako dahil dito. Pero sorry girls, masyado lang talagang maraming magagaling dito sa small forward spot. Pero freshman pa lang naman siya at may potensyal na maging number 1 sa lahat ng posisyon sa hinaharap. Sa ika-3, si Sendo ng Rionan. Yes, si Sendo, isa sa mga pinakamagaling sa Kanagawa. Naalala nyo ba yung sinabi ni Coach Tauka na ang kulang sa kanila ay isang magaling na point guard? Hihirapan tayo laban sa Soy at Kainan ay dahil kulang tayo sa magaling na point guard. Yun ay dahil si Sendo ay isa talagang small forward. Pero kung ilalagay ko siya sa point guard spot, malamang isa rin siya sa mga top 3. Sa ika-2, si Tsuchiya ng Daigakuen. Habang naniniwala akong isa siya sa mga pinaka-overrated na player, nagawa niya pa ring buhatin ng team niya sa Inter-High. Hindi rin sila ipinakitang natalo, kaya baka may katotohanan din naman ang hype sa kanya. Ang pinakamagaling, si Sawakita ng Sano. Ang sinasabing pinakamahusay na player sa buong series. Halimaw sa parehong opensa at depensa. Ang pagiging number 1 niya ang pinakasigurado sa lahat dahil sinabi to mismo ng manunulat ng kwento. Sunod naman ang mga sentro. Sa ika-5, si Hanagata. Habang hindi maituturing na isang defensive anchor gaya ng makatanggali niya sa Kanagawa, ang laruan ni Hanagata ay epektibo para sa kanilang oponent. Isa rin siya sa ilang sentro na may tira sa labas. Sa ika-4, si Osumi, ang binansagang bakulaw. Siya ang defensive anchor ng Rionan. Bilang pangunahing karibal ng pinakamagaling na sentro sa Kanagawa, walang dudang kaya ring makapagsabayan ni Usumi sa ibang malalakas na sentro. Sa ika-3, si Akagi ng Shohoku. Siya ang pinakamagaling na sentro sa Kanagawa, ang distritong kinikilala sa pagkakaroon ng malalakas na sentro. At dahil dyan, isa rin siya sa may tuturing na pinakamalakas sa bansa nila. Sa kasamaang palad, hindi pa rin nga sapat yon upang makasabay sa itinuturing na number 1 center. Sa ika-2, si Murashige ng Meiho. Bagamat isang freshman, siya ay tinuturing ng isang halimaw.
Napakalakas niyang maglaro na masasabing siya lang ang dahilan kaya natalo nila ang Iowa na isa nga sa top 4 team sa Japan. Kung hindi pa sapat yon, kumana lang naman siya ng 50-point triple-double sa Inter-High. Ang pinakamalakas, si Kawata ng Sano. Siya ang kinikilalang pinakamagaling na sentro sa buong Japan. Sa katunayan, napakagaling niya na nasabi nilang ni Akagi na si Takasago, Hanagata at Usumi ay parang mga bata lamang ang laro kung ikukumpara kay Kawata. Next, ang mga shooting guard. Sa ikalima, si Jin ng Kainan. Habang kilala dahil sa kanyang long range shooting, si Jin ay masasabing underrated na player. Bilang malinaw na ikalawang pinakamagaling sa Kainan, tinulungan niya makarating sila sa finals ng Inter-High. Yes, naging number 2 sila sa buong Japan. Sa ikaapat, si Minami ng Toyotama. Ang tanyag na ace killer. Siya ang isa sa dalawang ace players ng Toyotama. Bagamat may reputasyon na maruming maglaro laban sa mga ace players na mga nakakalaban, shooter siya at talagang may ibubuga. Siya ang ace player namin. Sa ikatlo, si Matsumoto ng Sano. Bagamat naglalaro bilang sub-player sa Sano, isa pa rin siya sa kanilang pinakamahusay na scorer. Sa katunayan, kung hindi nga lang daw sumali si Sawakita sa Sano, baka siya ang kanilang naging ace player. Sa ikalawa, si Mitsui ng Shohoku. Tumigil siya ng 2 taon sa paglalaro, pero kapag mas malakas ang kalaban, mas lalo siyang nagpapakitang gilas. Huli na nang malaman ng Sano ang katotohanan to, matapos nga niyang bumira ng 4-point play sa mukha ni Matsumoto. Sa unang pwesto, si Moroboshi ng Iowa. Isang walang takot na player. Si Moroboshi ay kilala maging sa ibang distrito dahil sa husay niyang maglaro. Minsan niyang pinangunahan ng kanyang team para maging isa sa top 4 sa Inter-High. Siya rin ang captain nila nang ilaglag nila ang Shohoku sa 3rd round. At syempre, ang mga point guard. Sa ikalima, si Miyamasu ng Kainan. Ang binansagang magtataho. Siyang tumatayong 6-man ng Kainan, ang kasalukuyang ikalawang pinakamalakas na team sa buong Japan. Bagamat papayat-payat, maasahan siya hindi lang sa opensa, maging sa pagdepensa. Dahilan para pagkatiwalaan siya ng kanyang captain at coach. Masyado ka nila minamaliit, Mia! Sa ikaapat, si Miyagi ng Shohoku. Isa sa mga pinakamagaling na point guard sa Kanagawa. Mabilis siya at mahusay na playmaker. Marahil ang tanging pumipigil lang sa kanya para maging pinakamahusay ay ang kanyang kakulangan sa shooting at siguro dahil sa kanyang kaliitan. Sa ikatlo, si Fujima ng Shoyo. Si Fujima ay masasabing isa sa mga pinaka-unique na player sa buong series. Napakatalino niya na siya mismo ang pinag-coach sa kanilang team. Nagawa na rin yung dalhin sa Inter-High noon ang Shoyo. At marahil kung hindi lang niya ibinabad ang sarili sa bangko, mas lumaki siguro ang tsansa nilang manalo. Sa ikalawa, si Fukatsu ng Sano. Siya ang team captain ng binansagang pinakamalakas na team sa series. Natalo na rin niya ang number 1 sa listahang to noon. Pero yun nga, si Fukatsu ay 3rd o 4th option lang sa kanilang team. Hindi siya ang star player, kaya hindi sila pareho ng dinadalang pressure ng captain ng Kainan. Sa unang pwesto, si Maki ng Kainan, ang pinakamahusay na player mula sa Kanagawa at isa sa mga nagtataglay ng pinakamataas na basketball IQ sa buong series. Bilang kanilang ace player, nagawa niyang dalhin sa Inter-High Finals ang Kainan, habang meron naman talagang basehan kung bakit may mga magsasabing si Fukatsu dapat ang number 1 base sa kanilang huling paghaharap. Para sa akin, si Maki pa rin ang mas mahusay na all-around player. So ayun, pabor ka ba o hindi sa listahang to? Kahit anong paman, comment mo na nga lang ang niisip mo sa comment section.